No one can choose their storms. Walang tao ang makakapili sa kanyang bagyo. You cannot choose your typhoon. Anong ibig sabihin? Kahit anong gawin nating pagpaplano o paghahanda, hindi natin mapipili ang mga problemang darating sa ating buhay. Ang mga bagyo, ang problema, bigla na lang darating yan. Kung makakapili tayo ng problema, hindi ba siguro marami sa atin pipili yung madali, yung mabilis lang. Pero kabaliktaran ng ating nararanasan. Pag dumating yung bagyo, yung problema sa ating buhay, biglaan, napakalaki, napakahirap. Minsan meron mga iba nagninegosyo, pero bigla-bigla may masisira sa kanilang negosyo. Imbis na sila'y kumita, sila'y nalulugi. Merong mga iba, kinasal, okay naman silang mag-asawa. Ang tagal-tagal nilang magkasama, hindi daw sila nag-aaway. Pero mabibigla itong babae, meron palang iba. Tahimik, meron tinatago yung lalaki. Meron pala silang problema. Minsan, itong iyong anak, di mo maintindihan. Bigla-bigla na lang, tahimik, pagkakausapin mo, sasagutin ka, lumalaban, nagre-rebelde. Wala nang respeto sa iyo. Hindi natin mapipili ang mga bagyo at problemang darating sa ating buhay. No matter how much we plan, no matter how much we predict, pag dumating yan, wala kang magagawa. Nandyan na yan. That is the bad news. But what is the good news? Ano bang mabuting balita? Oo, totoo, hindi mo mapipili ang mga bagyo sa iyong buhay, pero kaya mong piliin paano mo haharapin ang mga bagyong ito. You may not be able to choose your storms and typhoons in life, but remember this. This is the good news. You can choose how to face your storms. You can choose how to respond to your problems. We can choose to be like Jesus. Paano ba ang ating Panginoon? Hinarapan niya ang bagyo. Nasa gitna sila ng dagat. Nandun sila sa bangka. Ang ating Panginoon natutulog. Relax na relax. Habang ito naman mga kasama niya, ang mga disipulo, nagpapanik, nag-aalala, natataranta. May dalawang paraan para harapin ang mga bagyo at problema ng buhay. Pwede kang mag-alala o pwede kang magtiwala. Pwede kang magwala o pwede kang maging payapa. What will you choose? How will you respond to the problems that you have now in your life? The good news is you can choose to be like Jesus. Be at peace. Relax. Have faith in the Father. Bakit kaya ng ating Panginoon na matulog sa gitna ng bagyo? Kasi naiintindihan ng Panginoon ang kalikasan ng bagyo. At ano po ang kalikasan ng bagyo? What is the nature of the storm? It will eventually evaporate. Mawawala din yan. Lilipas din yan. Sabi nga po ng isang pantas, ang pangalan po niya, si Maya Angelou, every storm will eventually run out of rain. Ang ganda po, no? Lahat ng bagyo, kauubusan din ng ulan. Walang bagyo ang nananatili dahil meron lang kakaunting ulan yan. Pag wala na ang ulan, wala na rin ang bagyo. Kaya huwag kang mag-alala. Piliin mo na maging masaya. Piliin mo maging payapa.